Matanda na ang mundo at nakikita natin ang unti-unting pagkasira nito at hindi maiaalis na tayo ay may bahagi sa mabilisang pagkasira nito. At kung wala tayong gagawin, tayo mismo aanihin natin ang resulta ng ating sariling kapabayaan, ganun din ang mga susunod na henerasyon. Sa Aralin 12, na ang ng pinamagatang pangangalaga sa kalikasan at sa ating kapaligiran, ay sisikapin nating sagutin ang makabuluhang tanong na paano nga ba maiipakita ang ating pagiging mapanagutan sa pangangalaga ng ating kalikasan at ng ating kapaligiran. Naniniwala ako na hindi lang naman ito sa Aralin 12 na to ninyo pinag-aaralan ang tungkol sa pangalaga sa kalikasan. Kahit noong mga nakaraang taon, ito'y natatalakay na din. Kaya itong pagtatalakay ko ay magsisilbi na lamang review o paalala sa ating mga tungkulin at kung bakit mahalaga ang pangangalaga sa ating kalikasan. Kasi umiinit na yung mundo. Ayon sa huling ulat ng National Geographic, talagang patindi ng patindi ang global warming at saka ang pagkasira ng ating mundo at ang ilang mga nilalang o yung biodiversity natin talagang nagkakaroon ng extinction ng ilang mga creatures hindi lang sa dagat kundi maging sa lupa at nakalulungkot na pangitain ito. Nakakalungkot na ito'y nangyayari sa atin dahil na rin sa sarili nating kapabayaan. Naniniwala ako na itong aralin na ito ay review na lamang kasi ito'y tinalakay na rin ng mga nakaraang taon sa siyensya at ganoon din sa araling panlipunan. Kaya itong aralin na ito ay isang reminder na lamang din sa atin kung gaano kahalaga ang ating kalikasan at kung ano ang mga praktikal na gawain na pwede nating magawa pa para maiwasan ang lalong pagkasira ng ating kalikasan. Kasi bahagi yan ng ating tungkulin bilang mga pinagkatiwalaan ng Diyos. Ang ilan sa mga babanggitin ko ay alam kong alam nyo na, kaya lang ay ating pagbalik-aralan na meron tayong mga ginagawa bilang tao na talaga nakakasira sa ating lipunan. Una ay ang labis na komersyalismo at materialismo, yung sobrang paggamit natin ng mga material na bagay na minsan hindi naman talaga natin kailangan, kagaya ng paggamit ng plastic, ng sobra, gayong hindi naman dapat, kaya dumadami din ang ating basura at sa pagdami ng ating basura o sa pagdami ng pagkonsumo natin ng material na bagay ay ang patuloy din naman na pagkasira ng ating mga natural resources at ang lalo pang pagkonsumo sa natural resources nang hindi naman natin napapalitan. Pangalawa ay ang maling pagtatapon nga ng basura na hindi na natin segregate yung ating ibang mga basura, kaya sa halip na sila ay matunaw kaagad, nakukonsumo nila yung bahagi ng mundo na hindi naman dapat makonsumo at lalong umiinit ang ating paligid. Nagkakaroon ng global warming na sumisira din sa ating atmosphere at sumisira sa kabuuan ng ating mundong ginagalawan. At syempre ang hindi responsableng pagputol ng mga puno, hindi natin nare-replace, mas marami tayong kinukonsumo kaysa sa pagbabalik natin sa natural resources. At syempre, ang illegal na pagmimina o kaya yung mga pagpapalit ng mga lupang sakahan, ginagawa na natin mga subdivision o kaya entertainment, recreational areas or entertainment areas na ginagawa natin mga business establishments. So, hindi naman masama yung pag-unlad, kaya lang kapag ang nasasalanta na ay ang ating kalikasan, doon na mismo nagiging masama ang pagnanais nating umunlad. May tatlong pangunahing dahilan na dapat nating tandaan kung bakit kailangan nating ingatan ang ating kalikasan. Una, dahil ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa ating mismo. Tayo ay mga steward. Nakalagay sa Genesis 1:27-28 ang ganito. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, talagang tinawag tayo ng mga steward at nasa atin ang responsibilidad na alagaan
at sila ay patuloy na paunlarin, hindi ang sila ay pauntiin dahil sa sarili nating kapabayaan. Pangalawa, mahalaga ito dahil ito ang ating tahanan. Ito ang pinagkukunan natin ng ikabubuhay. Kaya kung hindi natin ito aalagaan at mauubos, tayo rin ang mawawalan, tayo rin ang maaapektuhan. At ang pangatlo, ang mundong ating ginagalawan ay dapat nating isaisip na hindi lang para sa ating sarili, para din ito sa susunod na henerasyon. Kaya ang anumang pagtitipid, anumang pag-iingat, ang anumang pagpapaunlad na gagawin natin ay hindi lang dapat para sa ating sarili, kundi dapat isinasaalang-alang din natin ang mga susunod na henerasyon. Isipin niyo to, kung yung mga naunang henerasyon ay mas naging pabaya, baka inaanin natin ang bunga ng kanilang kapabayaan. At kung meron man tayong tinatangkilik pa sa ngayon, isang pagpapasalamat na maaari nating ituring dahil iningatan nila yung ibang bahagi. Kaya nga sa ating ginagawa sa ating kalikasan, maganda na lagi nating maisaalang-alang ang mga bagay na ito. Una, tayo katiwala at ay mananagot dahil tayo pinagkatiwalaan. Tayo rin ang mawawalan kung hindi natin iingatan ang ating sariling tahanan at pinagkukunan ng ating ikabubuhay. At pangatlo, kawawa naman ang susunod na henerasyon kung hindi natin aalagaan ang anumang meron ngayon na maaari nating ipamana sa kanila. Ano nga ba yung mga mungkahing simpleng pamamaraan na pwede nating gawin? Alam kong alam nyo na to, kaya nga ating aalalahanin na lamang. Una, sikapin nating mamuhay ng simple. Kasi nga, kung sobrang dami nating kinukonsumo ng mga material na bagay, lagi nating iisipin na sa pagkonsumo natin ng mas maraming bagay, ang kapalit naman ito ay ang pagkasalanta din ng ating kapaligiran. Kung lagi nating isasaalang-alang na ang kapaligiran ay maaapektuhan, hindi tayo laging bili ng kung ano-ano na hindi naman talaga natin kailangan at magiging basura lamang. Pangalawa, palagi nating isaalang-alang ang ating kalikasan sa ating mga bibilin at gagamitin. Hanggat maaari, iwasan nating kumonsumo ng mga plastic na matagal matunaw at maaaring makaapekto pa hindi lang sa lupa kundi sa karagatan. Kung maaalala nyo, nagkaroon tayo ng programang Bakas, kung saan ating dinidiscourage ang paggamit ng plastic. Kahit sa Batangas City at sa ilang mga bahagi pa ng bansa, ipinagbabawal na talaga ang pagkonsumo ng mga plastic. Hanggat maaari ay hinihimok tayo na gumamit na lang ng mga bagay na hindi kailangang itapon kaagad. At syempre, nandoon pa rin yung panawagan na laging maging responsable sa pagtatapon ng basura, sa pagsisegregate ng nabubulok at hindi nabubulok. So, mahalaga na lagi nating tandaan iyon. At sa pang-apat, maging mapanagutan tayo sa lahat ng ginagamit natin sa kalikasan. Kung meron tayong pagkakataon na makapag-take part sa mga tree planting o kaya pagtatanim ng mga halaman o pangangalaga ng mga ito sa halip ng pagkawasak nila, malaking bagay din na naiitulong sa ating kalikasan. Pagtitipid sa tubig, pagtitipid sa kuryente, lahat ng uri ng pag-iingat para hindi maging bulagsak o masyadong extravagant sa lahat ng kinukonsumo natin. Lahat iyon, maliit man na maituturing yung effort mo, pero pag pinagsama-sama natin, malaking bagay para matulungan ang ating kalikasan. Tandaan na bilang katiwala, may tungkulin tayong pangalagaan ang ating kalikasan. Ito'y ating pinagkukunan na ikabubuhay at ito'y ating magiging pamana din sa ating susunod na saling lahi. Kaya ikaw at ako ay may pwedeng gawin. Maliit o malaking bagay man, mahalaga ang ating magiging ambag para maingatan at hindi tuluyang masira ang kalikasang dapat ay ating pinangangalagaan. Sa huli, huwag nating kakalimutan na iisa pa rin ang layunin sa edukasyon sa pagpapakatao. At ito ay maging mag-aaral na nagpapasya at kumikilos ng mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat. And sa amans.